Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, LTFRB nagbabala kontra overloading ng mga PUV o anti-sardinas policy. DepEd at DICT target ang full internet connectivity sa lahat ng public school sa bansa ngayong taon. Ilang mambabatas pabor sa total ban ng online gambling. Karapatan ng barangay officials at BHW patuloy na isinusulong ni Senator Bongo. Trump nag-issue ng mas mataas na taripa sa 8 pang bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, magtatalaga ang Philippine National Police o PNP ng kabuuang 11,949 na police personnel upang matiyak ang kaligtasan at seguridad sa ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa July 28. Pinangunahan ni PNP Chief Nicolas Torre III ang conference nitong Martes kung saan inihayag ng National Capital Region Police Office ang magiging deployment plan para sa SONA. Inilunsad naman ng Department of Health o DOH ang Advanced Centers for Comprehensive Orthopedic Care and for Trauma and Burns Care sa bagong pasilidad ng Jose Bilingad Memorial General Hospital sa Pampanga. Ang pasilidad ay may mga dekalidad na trauma at orthopedic center at operating room na may kumpleto at digital na mga kagamitan. Handog din nito ang makabagong teknolohiya gaya ng robotics upang makatulong sa pagsasagawa ng mga komplikadong operasyon. Bukas na ang pasilidad para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang orthopedic, trauma at burn care. Samantala, target na Department of Education o DepEd at Department of Information and Communications Technology o DICT na magkaroon ng full internet connectivity ang lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa bago matapos ang taon. Layon nitong pahusayin ang kalidad ng edukasyon sa pamamagitan ng pagsasaayos ng access sa online learning resources at digital tools. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng Phase 2 at 3 ng National Fiber Backbone nitong Lunes sa Leyte na pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr., mas lalakas na umano ang digital access sa mga rehiyon kabilang ang mga nasa malalayong lugar sa bansa. Nagbabala naman ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicle patungkol sa pagbabawal na overloading ng mga pasahero o ang anti-sardinas policy. Ayon sa ahensya, parehong traditional at modern jeepneys ay limitado sa 12 to 32 na pasahero, UV Express vans ay nasa 9 to 12 na pasahero at public utility bus na nasa 50 na pasahero lamang. Ang bilang ng mga pasahero ay hindi dapat lalagpas sa allowable maximum na kapasidad ng mga naturang sasakyan. Ang mga operator na lalabag sa pulisiya ay makatatanggap umano ng fines at penalties katulad ng pagsususpinde o pagkakansela ng kanilang Certificate of Public Convenience. Para sa lagay ng panahon, makakaranas ng paputol-putol ngunit malakas na pag-ulan sa Metro Manila, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Cavite, Occidental Mindoro, Antique at natitirang bahagi ng bansa bunsod ng hanging habagat. Samantala, namataang muli ang low pressure area o LPA na kumikilos sa hilagang silang bahagi ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAG-ASA, wala pa naman itong direktang epekto sa bansa.
Susunod sa News Force. Ilang mambabatas pabor sa total ban ng online gambling. Umano'y delay sa impeachment proceedings, hindi dapat ikatakot ayon kay Senator De La Rosa. Karapatan ng barangay officials at barangay health workers patuloy na isinusulong ni Senator Go. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force.